So, welcome po. Welcome again. Ito naman po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. At live na naman po tayo ulit. Bakit nga ba katatapos ko lang ng live bakit pa ako nag-live ulit? Concerning lang po ito at address ko sa aking kapatid na si Sheila Sukgang. Ay wag kang mag-alala, kasi ito yung mga tinatakel ko sa Facebook Live concerns naman ito concerning sa national security natin sa ating bansa at sa ngayon at sa future pa ng ating bansa. At syempre manawagan talaga ako sa Amerika niyan. Ngayon in particular naman dito sa aking mga sinasabi, naiintindihan ko ang aking sinasabi at una alam ko yung aking sinasabi at yung ibang mga bagay na hindi ko na kailangang sabihin pa, hindi ko na sinasabi. Kasi ang particular bakit ako nag-Facebook Live, una, yun na nga yung dahilan nung last year pa. I was honorably discharged nung last June. Kailangan ko naman sabihin kasi ito in the preservation and in defense of my rights kasi naka-enshrine naman yan sa ating konstitusyon. So isa ho yung batayan at talagang karapatan ng bawat Pilipino. So I did not violate po ng anuman yung karapatan nila o anuman yung policy natin ng Coast Guard. Dahil una dyan, nag-Facebook Live naman ako, tinanggal na ako sa serbisyo without the due process. Yun ang isang malinaw dyan, ma'am, without due process yung ginawa mo sa akin. So yun ang isang naiintindihan ko talaga. Yun. Ngayon, kung nagkikwento man ako ng history sa aking buhay, ay talagang pangako ko iyan dito sa aking mga subscribers at saka aking mga followers. I mean sa aking mga followers at makilala ninyo kung sino ho si Jesus Sukgang Jr. Kasama ho yan dati sa kwento sa buhay ko na sinabi ko from 1995 to year 2000, ang 2001. 2001 up to year 2025. Actually, yung 2000 from 2001 to up to 2025 ay hindi ko pa naisaysay sa inyo lahat. Bagaman yan ay naibigay ko na by ano ba tawag nito? Sporadic or partially o partial, ganon. So again, rest assured sa aking kapatid tsaka sa aking mga magulang dyan na nagpe-Facebook Live man ako, kailangan ko sabihin yung mga bagay na iyon kasi nung panahon na yan na una sa Coast Guard ako, pinabayaan ko lang na ako'y pagsalitaan ng mga ganyang kasama. Alam yan ng Coast Guard, alam yan, at alam mismo yan ng kasama ko na naglason sa akin. Siya mismo nagsabi niyan na na napasukan tayo. Sana kung ginawa man lang nila ng formal at saka talaga nagkaroon ng investigasyon at nalaman nila kung bakit ko nasabi yun nung time na pumunta ako sa Cavite, nung in-invite ako, ay familiar sa akin yung mga lugar na iyon kasi nung 1995 nandyan ako sa Monsoon Shipping, talagang pumunta ako ng Cavite, somewhere doon sa siguro sa Tansa, ganun, parang ganun kasi may mga training center sa Cavite dyan, hindi ko na masyado matandaan kasi minsan lang iyon nangyari sa aking buhay na inutusan ako na magdala ng mga kontrata para pirmahan ng mga personnel na nakakontrata dyan sa Monsoon Shipping na kasalukuyang ongoing yung kanilang training sa Muerdiaan sa Cavite. So ganun lang ngayon. So andyan naman yung Monsoon Shipping, alam ko Monsoon Shipping Management or Manning Agency nandyan sa May Malate. Ewan ko lang kung nandyan pa sila. Ang may-ari niyan si Engineer Ramirez. Yon, ay Engineer Ramos, hindi Ramirez tuloy. Si Engineer Ramos, yan. Isa ho siyang Ilocano. Si Engineer Ramos, yun yata yung yung may-ari ng Monsoon Shipping. Tapos yung nag-utos sa akin na para pumunta sa Cavite, si Captain siya. Opo, si Captain siya. So again, pahabol ito at reminder rest assured sa aking mga magulang, sa aking kapatid, hindi ko binabiolate ang kung anumang pulisiya. Ito, yung pagpe-Facebook Live ko, started ako na nung tinanggal pa ako. That was after na ito tinanggal ako sa Coast Guard. So, any repercussions man, halimbawa, violations na wala Hindi na ako Coast Guard
At hindi ko naman sinasabi yung mga bagay laban nung sa Coast Guard ay hindi ganon. Meron ho, sinasabi ko nga sa batas, kung sa mga panawagan ko sa mga Coast Guard na kasama o dating Coast Guard man dyan at hindi na nakabalik, ang panawagan ko, we cannot speak ill or against the Coast Guard organization. Meron ho talagang mga tao, yan ang pwede nyo pailan ng kaso. Yan, kaya nga merong tinatawag na ombudsman tsaka sandigang bayan. Kasi pwede pailan ng kaso yung tao, but then the organization, abay hindi ho. Wala kasalanan ho yung organisasyon ng Philippine Coast Guard. Meron ho mga nag-abuse man, sabihin na natin merong man nag-abuse ng kanilang authority, nag-abuse ng discretion, tao iyan. Kaya nga pwede sila pailan ng kaso. Kaya nga meron ho mga safety measures din iyan. Ngayon, in particular sa aking kaso, dahil hindi ako pinakinggan, hindi man lang ako pinasunod sa due process na naaayon sa direktiba ng aming komandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, sir. Sa babaho ninyo, hindi ako pinagbigyan at hindi ako inalaw na iporsige o i-continue ang inyong direktiba. So talagang napakalinaw ho iyan, ma'am. Hindi pa naman kita dinadrop name dito. So yun lang yun. So baka sabihin mo binabiolate ko yung karapatan mo, hindi kita dinadrop name dito. So yun lang yun. Pero isang malinaw na ako'y binayolate mo, yung isa dyan, nung active pa, yung chain of command. Talagang napakalupit nyo ho, ma'am. Napakalupit nyo ho. Talagang ang sarap ho ng inyong holidays nung December. Nagpapakasarap kayo ng siguro kain ganyan, lamon, tong-tuwa kayo. Tapos nananalangin kayo sa Diyos. Tapos yung ginawa nyo sa kasama nyo, talagang malupit. Ganun ho. Tapos ang lalakas ng loob nyo, manalangin kayo sa Diyos, ganyan ang ginagawa nyo sa kasama ninyo. Sumumpa kayo sa pangalan ng Diyos, mananalangin kayo, sumumpa kayo dyan sa organisasyon. Yan, antayin-tayin nyo lang yung gaba. Kasi sinasabi ng Panginoon yan, may gaba. Nakasulat to yan sa Roma 12:19. May gaba. Ulat ko rito para malaman mo, ma'am. Double check ko lang para sigurado. Yan. Tama. Nasa Romans 12:19 nga. May gaba. Yan na lang yung masabi ko. So again, sa aking kapatid, sa aking mga magulang, rest assured talagang sa mundo, ito sabi nga ni late Senator Miriam Defensor, sulat ko na. Yan. When you stand for what is right, expect to stand alone. Comfort is never the companion of courage. Dalawa lang ito. Either ma'am Coast Guard ka, o active ka ma'am, pero yung ginawa mo, it is not a conduct of being a Coast Guard. Ngayon, binaliwala mo ako nung 2001 dyan sa may SM Valeria, Iloilo City. Dyan sa Action Radio Balita, meron silang nakarecord kung meron pa sila. Isaw ako sa nag-action dyan sa sunog. Beyond the Call of Duty. That was December 30 of 2001 around 10 in the morning to 10:30 in the morning. Incident dyan na sunog, 2001. Beyond the Call of Duty, ma'am, saving, pwede mo masabing siguro saving properties yun. Pero may lives yun Yun. Nabigyan ba ako ng award doon? Wala nga Binastos pa ako ng isang staff doon ng mall na yan. So, ganun yun.
Ayun. Chip pwede. Baka master chip ka na, chip pwede. Isa kang class 4. So, ibalitaan mo sila dyan yung nangyari sa Zambales noon na iniwan tayo ng isang mahaba. Nag-firing ka doon sa firing range. Na sakto nung dumating ako doon, may 2 taong nakatayo sa likod mo. Hindi naman natin kilala yon. Alam na pwedeng mangyari sa'yo doon kung pinabayaan kita doon. Talagang ang hindi mo alam, tinakbo ko yon nung narinig ko yung pagpapuputok mo doon. So, alam ko, sinasabi ko lang naman yung totoo. Hindi ko naman sinasabi rito na utang na loob mo sa akin yon. That was a preemptive move yung ginawa ko para suportahan ka. So, sabihin mo lang yung totoo dyan. At least alam mo yan, 2 lang naman tayo na iwan doon eh. Sabi ko nga, para kampante sila, yung mahaba, ikaw na humawak. Ganon. Ako na lang yung mag-reloader mo sa'yo kung in case man may engagement or anumang untoward. O ganon yun. Yan ang katotohanan yan. Alam mo yan, pwede. Jaime, congratulations sa ranggo mo. Promoted ka. Ako, isang hamak pa rin na POC ka. Hindi na hamak pa rin. Hanggang ngayon dyan. Grabe ho yung mga kasama na yan. Grabe ka, ma'am. So, again, I call upon the attention of America na nag-issue kayo ng Proclamation 2695 at other pa ng mga treaties for the independence of the Philippine Republic. In any case, what future brings, kasi itong Communist China is once world power, world hegemony. If the enemy is defeated, I appeal, I implore my prayers to America. Wake up. Take back the Philippines. If you fight for something, sabi nga doon sa 1984 na Streets of Fire, sabi nga ng dating sundalong babae, she said, if you want to fight, you have to fight for something. And what is that something? Freedom. For the freedom of man. Yan. Wake up, America, wake up. So, pakaiksian ko lang ito at rest assured sa aking mga magulang, sa aking magiting na tatay, Jesus, Senior Sukgang, Daisy Sukgang, ay Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin. Ang kahirapan sa mundo, temporary lang ito. Hindi ito forever. Meron pang buhay sa kabila. At kayong mga maninikil, ang lalakas ng loob nyo, sabihin nyo Pilipino kayo. Yung ginagawa nyo sa kapwa nyo Pilipino, may gaba yan. Antayin nyo lang. Rest assured meron yan. Nasaksihan ko na yan. Nasaksihan ko na yan. Yung isang kasama natin dyan, nagsabi sa akin na hindi ka worth na maging, wala din. Malupit kayo eh. Yung kumulata sa akin, alam na. Sino pa bang mga gumawa dyan? Grabe kayo, ang titindi ninyo. Kayong mga kasama ko, nakasagutan ko dyan, nag-away man tayo. Hindi ko kayo pinahamak eh, tinulungan ko kayo. Pero bahala na kayo. So yun lang yung akin. At salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Naway kayo'y malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Saglit. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Espiritu Santo magpakailanman. Amen.